nagising ng maaga. Kasi natulog sila 8 o'clock, 9 ng gabi yata sila nakatulog. So, maaga silang natulog. Kaya, maaga din ang gising. Kaya ito pala, nahanap niya kagabi. Ayun, mag-almusal lang kami ng quick chow, pansit canton, and coffee. Hati kami ni DM. So, mag-e-edit pa lang ako ng vlog kahapon. Ang lakas ng ulan. Si kuya nakaalis na. And good morning. Oh, good morning sa'yo mo. Ayun, kain lang kami. Lunch ko is pang breakfast as usual. Itong omelette. May tomato lang. Tapos hotdog. Tapos bulad flakes. Syempre. Yan. Kaya DM yung yellow ng itlog ni Papa. Yan. Itlog ni Papa. Itlog to! Let's eat. Ayun. Nilabhan ko yung mga brushes ko. Grabe yung panahon, nag-uulan. Ayun, nilaban ko nga yung brushes ko kasi meron gagawing challenge. So, secret na muna yon. Kaya, basta. Tapos, ayun nga, nag-pick up na yung send kanina umaga. Ang aga, 8 o'clock. Kaya pala hindi nakapag-pick up kahapon yung rider talaga na nagpi-pick up dito. Na-aksidente pala. Parang kinat daw siya nung taxi. So, ayun, na-aksidente. Kaya, wala pala siya kahapon. Ang hirap din nung ganun, no, yung trabaho nila, yung mga ganun. Kasi, syempre, hindi lahat, sa daan. Alam niyo yun, nakakaawa lang din. Yun, magpo 4:30 na, wala pa si JJ. Hindi ko alam, traffic na naman yata. Kaya ang hirap yung schedule niya. Grabe. Konting oras na lang yung pag-aaral niya. Ayun, naka third honor pala si JJ. Buti na lang umabot sa honor. Ay, sabi ko nga, pagbutihin niya para umano na naman siya lang second or first. Pero kung naman yung makaya niya, okay lang. Diba? Parang na rin. Yes. Bonus na lang yung nakaabot siya ng third. Yes. Ayun lang. So, kaka-upload ko lang yung vlog ko kahapon. Kaya, yun. Sige, later na lang. Naiisip ko na kanina umaga, diba nagkape ako. Sabi ko, ililes ko na yung kape ko isang beses sa isang araw. Pero, ngayon, nararamdaman ko na naman na gusto kong magkape. Kaya, sige na, magtitimpla na ako. Ang hirap mag-withdraw yung withdrawal stage ba tawag doon? Ng kape. Yung as in, ganun. Totaling wala. Pero, dinadahan-dahan ko talaga. Kasi masyado na ako sa kape. Pero, paborito ko kasi, ang sarap. Ay, ang hirap mag-withdraw. Ayun, ngayon lang ako ulit mag-vlog. Kasi, naaliw ako sa panonood ko sa Facebook yung sa hearing, Senate hearing. Kaya yun, wala na akong nagawa. Tapos, yun, magluluto. Ay, ano ba iyan? Magluluto ako ng munggo. Kasi meron pa kaming munggo dito. Tapos, isda. Gising mo na si kuya. Nagising. Tapos yun nga, start ko na to at si Papa bibili pa ng ibang isda. Okay, para sa 2 bagets. So yun, sige later na lang. Yan. Inaano ko na lang. Dinagdagan kong konti ng tubig kasi parang matigas pa siya. Then lalagyan ko nitong 4 cubes. 4 cubes. Wait lang ha, hindi ko ang hirap pag isang kamay lang ang gamit. Ayan. Ano ba yan? Ayan. 4 cubes. And
Buti merong nabili si Papang dahon ng sili. Ito siya. Tapos, ito tapos na yung fish namin ni Papa, galugong. Tapos, sa dalawa yan, tilapia. Tig-isa sila. Ayan, kain. And, ayan, walang giniling. At saka tong galunggong. Sila fish. Ayan, kain. Ayan, mag-ano na kami. Review. May test daw siya. Ano to, animals? Tapos yung test nila kailan na. Ay, nakaka-stress talaga. Yung ano kasi, yung pinadala ko. Tunawin mo muna. Yun, merong ang dami sa ilalim. Yung pinadala ko kasi sa ano, sa Baguio. Pasensya na sa buhok. Pinadala ko kasi sa Baguio nung ano pa, 19 pinick up. Hanggang ngayon, hanggang ngayon hindi pa nakukuha. So 2 weeks na, hindi pa rin dumadating sa kanya na dapat 3 days lang. O, yun ang pinakamatagal, 3 days. Hindi ko alam. Tapos ilang beses ako tumawag kasi send. Tapos provincial nila is to go. So kahapon, ilang beses na ako tumawag sa to go. Ang nakalagay sa tracking number, bad address. So walang purok daw na ganong address. Sabi ko, bakit nagkakaroon ng purok? Eh wala naman talagang purok yung address mismo ng receiver. Kaya sabi ko, bakit naman ganun? Tapos hindi daw mahanap yung place. Sabi ko, kung hindi nyo mahanap yung place, di ba pwede nyo namang kontakin yung receiver na para i-instruct na sabihin na kung saan place sila. Pero nakakapagtaka kasi nung ang tawag dito, ano? Lagyan mo ng tubig na. Malamig. Eh, depende sa'yo. Tapos nung, syempre, di ba dapat i-track, nung rider or kung sino man na taga to go yung receiver para masabi kung matanong niya kung saang place. And ito pa, pangalawang beses niya siyang nag-order. So yung unang order niya dumating naman sa kanya, hindi nahirapan yung courier, yung rider, hindi siya nahirapan. Tapos ngayon nakalagay, tapos tumawag ako kanina umaga. Sabi nung nag-attempt daw ng hindi daw mahanap yung lugar. Sabi ko, imposible. Ngayon, nakontak ko yung buyer. Sabi niya, Baguio kasi to. So, sabi niya, nakausap niya daw yung rider na pumunta na lang siya sa pick-up location ng branch ng Tugo sa Baguio. So, sabi ko, bakit ganun? Door-to-door service dapat sila. Na dapat sila yung pupunta sa, di ba, doon sa papadalhan. Di syempre, no choice na yung buyer, pumunta na talaga. So, pagdating niya dun sa mismong place, wala daw yung item dun. Kaya, syempre, ang laking abala sa kanya. Diba? Kasi nga, nagbayad ka na ng shipping para, diba, doorstep sa bahay mo na talaga matatanggap, wala ka ng abalang. Pero, grabe yung ganun yung ginawa. Yung to go, hindi ko alam bakit. Tapos, yung nakaraan, meron din. Provincial ang problema lagi sa to go. Hay nako. Kaya syempre 'di ba, nakakaano lang dahil mamaya imbis na mag-order sila ulit, ayun, hindi madadala na sila kasi nga sobrang tagal yung pagdating nung package sa kanila. Kaya ngayon wala pang PM sa akin yung taga Camiguin. Hindi ko alam kung nakuha niya na or ano. Hindi ko pa sure. Pero itong Baguio lang na 3 days lang pinakamatagal. Hindi pa dumadating sa kanya. Kaya yun. Tas ngayon, kausap daw niya yung taga to go or rider siguro yun. Sabi, hindi daw niya alam ba't ganun. Napag-utusan lang daw siya. Ang gulo daw kausap, iba-iba daw yung sinasabi. Kaya nga bukas tatawag ulit ako ng, tatawag ako ulit sa kanila. Alas 8 yung open ng office nila. Kainis kasi 'di ba? Dati naman yung send, ang partner nila pag provincial is LBC. 'Yun walang problema kasi LBC diretso talagang darating agad. Ewan ko bakit ngayon nagpalit sila ng partner nila. Iniisip ko naman if mag-iba ako ng courier, JRS, medyo mas mahal na ng konti. Hindi ko alam kung pwedeng mag-pick up sa bahay yung JRS o ano.
Kasi itong Send, ang tagal ko nang gamit to. 2010 pa yata. Mga ganun, 2010. Kaya ang dami ko ng ano sa kanila. Yung parang naka-save na ano, ng mga shipment. Ewan ko ba. Sa Send, wala sigurong problema. Pero, dun sa provincial nila na to go, grabe, nakaka-stress. Kaya, syempre, ikaw, kailangan mo pa rin ayusin. Kasi, syempre, di ba, ikaw yung nagpadala, nakakaano naman dun sa buyer kung hahayaan mo. Hindi kasi ako ganun, basta, kasi yung iba, kapag nabigay na yung tracking number, wala na silang pakialam doon. Na ano, kasi hindi naman na nila hawak, basta napadala na nila. Ako kasi, basta ganyan, syempre ikaw mag-aalala ka pa din na ano, bakit hindi pa dumadating, hindi pa na-receive. Kahit na napadala mo naman na may resibo na, ganyan-ganyan. Syempre, di ba nakakaano rin, may stress ka rin dahil nga dun sa courier na yun. Ay, naku. Kaya bukas tatawagan ko ulit. Kakainis lang. Syempre, nakakaya na dun sa bumili. Nakadalawang bili na siya, pero yung una naman walang problema. Tapos ngayon, 2 weeks, grabe. Daig pa yung super layo o ibang bansa yung pinapapadalhan. Ay, nako. Feeling ko konti lang yung vlog ko ngayon. Kasi, may ginawa ako. Tapos, syempre, mahirap dalhin yung cellphone. Hindi ko na mapakita. So, mag-shoutout na ako. DM shoutout ka, oh. Ulitin ko lang yung nagpapa-shoutout kahapon kay DM. Dali ka dito. Dali. Ay, anta. Arte. Hi. Hi. McDonald's. Natalie. Hi, at Tita Monet. Tito Monet. Thank you. Tito Monet na naman. Tita Monet na naman. Kilala mo? Ikaw kilala mo? Opo. Baby Tito Monet. Ah? Baby Tito Monet. Sa'yo. Ayun lang. Huwag ito ni BM. Ayun. Ako naman. Hi kay Rylene Making. Kay Andrea Bernardo from Saudi. Oh my J15. And kay Sis Gemma Dagala. Ayun. Thank you. And kay Sis Gemma, pag-order. Touching ako. Ayun, pag-order nung lip tint. So, ayun, sana lang bukas maayos na yung sa to go. Ay, nakaka-stress talaga yun. Sana lang. Kasi, inano na rin nung buyer Mrs. Marie Chris. Kasi grabe naman kasi talaga. Masyadong abala talaga yung nangyari. So, sana okay na bukas. Pero tatawagan ko pa rin sila. 8 o'clock ang open ng office. So, yun, mga ganong oras tatawagan ko. Ayun lang. So, good night. Bukas na ako mag-i-edit. So, yun. Good night. See you tomorrow.